Muli, magandang hapon po sa lahat. Bago natin simulan ang ating pakipanayam sa may akda, maglaan tayo ng sandali para sa isang maikling katahimikan sa ngalan ng lahat ng tradisyon, sa liwanag ng lahat ng pananampalataya. Tayo'y magdasal para sa patnubay at karunungan upang ang kaganapang ito ay magsilbi sa kabutihan ng lahat. Ayan, magandang hapon po. Ako po ay si Sir Jay mula sa LIP, Literature Educators Association of the Philippines, at sa ngalan ng aking mga kasamahan sa LIP, ikinatutuwa ko pong ihandog sa inyo ang Conversations with an Author. Pero iba ngayon kasi, di ba, bago tuluyang magtapos ang buwan ng Agosto o ang buwan ng wika, ang Conversations with an Author ay magiging pakipanayam sa may akda. Ayan. Welcome sa ating mga participants. Ano po, sa mga LIP members at sa mga magiging LIP members pa po. No? Layunin naming dalhin ang mga kilalang manunulat ng Pilipinas na mas malapit pa sa mga estudyante at guro ng panitikan sa isang pambihirang online na kaganapan na ito. Pero ano nga ba ang LIP? Siguro ito ay isang katanungan na mananatili sa ating kaisipan. Kaya Sir Robert, play na natin ang ating LIP promo. Ayun, siguro na-play na kanina, no? While waiting, nasa waiting room, the LIP promotional videos have been played at sana po ay maging kabahagi kayo ng LIP at ito'y isang panimula, no? Ang inyong pagdalo sa pakipanayam sa may akda. Kung dati ay nababasa lamang natin ang mga kanilang mga akda, ngayon ay magkakaroon tayo ng pagkakataong makaharap at makipag-usap sa kanila at magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa kanilang buhay bilang manunulat, kanilang mga akda at mga adhikain. Minsan, naisip natin ano kaya ang nasa isip nila nang sinulat nila ang kanilang mga obra. Ano o sino ang kanilang mga naging inspirasyon sa kanilang mga tagpuan o tauhan? Anong saya o hinanakit ang nagtulak sa kanila upang makasulat ng isang nakakaiyak o nakakaaliw na piyesa? Maraming salamat sa pagpili ninyong i-google ang inyong hapon kasama kami at ang aming mga kilalang at ang aming kilalang panauhin manunulat. Kahit na alam naming may ilan sa inyo ang gustong magpahinga pagkatapos ng uh, mahabang linggo. Siguradong tayong lahat ay excited na makilala at makipag-interact sa ating award-winning na manunulat. Kasama ko po ngayong araw si Sir Juan Vincent Fortesa or Sir JD. Ayan po. Hello, Sir JD. Hello po, John Vincent Fortesa po. Ayan po ang ating PRO LIP officer upang tulungan tayo sa ating conversations with an author. Sir JD, sino po ba ang ating kakapanayamin ngayong araw? Ayan, actually pinag-aandaan ko nga yung pagpapakilala sa ating panauhin ngayong hapon. Okay? So, ayan, eto na. Si Dr. Eugene Y. Evasco ay isang manunulat, editor, tagasalin at kolektor ng mga aklat pambata. Siya rin ang editor-consultant ng mga textbook at kasalukuyang kolumnista ng buklat-mulat sa Liwayway. Siya ay Associate Professor sa UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, nagtuturo ng panitikan at malikhaing pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Naging research fellow siya noong 2016 sa International Youth Library sa Munich, Germany upang magsaliksik sa mga aklat pambata na may temang LGBT. Bahagi siya ng Likhaan Institute of Creative Writing sa Universidad ng Pilipinas. 2 ulit na siyang nagwagi ng Grand Prize
sa Philippine Board on Books for Young People at naging Makata ng Taon noong taong 2000. Naging bahagi siya ng Hall of Fame ng Carlos Palanca Award for Literature noong taong 2009, National Children's Book Award, at National Book Award para sa Young Adult Literature. Nagwagi siya noong 2014 ng UP Gawad sa natatanging publikasyon sa Filipino para sa kategorya ng malikhaing pagsulat at nagkamit ng Catholic Mass Media Award para sa Best Short Story sa ika-39 na CMMA para sa kwentong Ambon ng Liwanag na nalathala sa Liwayway. At para kay Dr. Evasco, mahalaga ang pagsulat dahil sa pamamagitan nito, maaari itong makatulong na makapagpabuti ng pagkatao at makasulat upang hubugin ang kahalagahan o ang values, makapag-ambag ng mensahe ng pag-asa sa mas maraming mambabasa, gaya ng magasin ng Liwayway, at magkaroon ng kapakinabangan at hindi lamang magbigay aliw. Okay? Ngayong hapon, malugod ko pong pinapakilala sa inyong lahat ang ating panauhin na si Dr. Eugene Y. Evasco. Magandang hapon, Sir Eugene. Magandang hapon sa lahat. Naririnig niyo ba ako? Yes po, sir. Malinaw na malinaw. Okay, maraming salamat sa imbitasyon ng Literature Educators Association of the Philippines. O LEAP. Yes, po. Natutuwa ako na naging bahagi ako ng makabuluhang gawaing ito sa pagtatapos ng Buwan ng Wika. Yes, kaya po tayo biglang nag-Filipino kasi normally ang ganitong activity ng LEAP Incorporated ay delivered in English, pero itinaon natin sa Buwan ng Wika nang sa gayon mas maramdaman natin ang ating pagka-Pilipino. Okay? Kaya magsasalita tayo ng Filipino ngayong araw. Okay? So, Sir Eugene, alam niyo ba kahapon sorry. Ina-expect ko na makikita ko kayo sa UP Diliman sa paggawad at paglunsad. Kasi nabasa ko yung isang libro ninyo na ni-launch doon. Sayang, hindi man lang nakapagpa-picture. So, kamusta po ba kayo, sir? Oo nga, hindi ako nakadalo sa book launching ng Sentro ng Filipino dahil ako ay nanggaling pa sa Agusan del Norte, medyo late yung biyahe ko, at grabe ang pagod at hindi rin kinaya ng aking katawan yung sunod-sunod na mga trabaho ngayong buwan ng Agosto, pero marami pa naman mga pagkakataon para makita-kita tayo sa mga book launching at nalalapit na ang Manila International Book Fair, at inaanyahan ko kayo na pumunta doon para pumili ng mga bagong panitikan na ilalathala ng mga manunulat ng Pilipinas. Okay, sir. Sir, saan nga po yung gaganapin? Sa SMX Convention Center sa Pasay. Okay. So, ayan, para sa ating mga taga-subaybay na interesadong dumalo dun sa Manila Book Fair. Tama po ba, sir? Ayun. Nandun po kayo, sir, right? Nandun ako at magkakaroon ako ng workshop na sa taguyod ng International Board on Books for Young People. Tingnan niyo lang yung mga post sa IBBY Philippines, at sa iba pang mga publishing companies kung saan ako nilathala ng mga kumpanyang iyon. Okay, so makakabili tayo ng libro ni Sir at makakapagpa-picture at makakapagpa-autograph sa kanya. So huwag natin palampasin ang pagkakataon. Nanginayang ako kasi akala ko talagang din si Sir kasapon. Okay, Sir. Ayan. Proceed na tayo sa panayam. Okay? So kagaya ng pagsulat ng kahit na anong literary work, nagsisimula tayo sa inspirasyon, hindi ba? So, ang una nating pag-uusapan ngayong hapon ay ang inspirasyon ninyo sa pagsulat ninyo ng inyong mga ginawang libro. Pwede nyo pong ituon ang inspirasyon dun sa mga kwentong pambata. Kayo, sir? Inspirasyon. Ang hirap sagutin ang inspirasyon dahil sa dami ng libro ng mga nalikha ko na iba-iba ang pinaghuhugutang inspirasyon. Okay. Maaari ang inspirasyon ay pangangailangan ng panahon. O kaya ang maaring inspirasyon ay gunita ko ng aking pagkabata na napakahalaga na material na paghuhugutan ng mga materyales kung ano ang aking isusulat. Pero sa aking
palagay, no, ang pinakamagandang inspirasyon ay bumula sa kung ano ba ang pangangailangan ng panahon, ano ba pangangailangan ng aking intended audience, no, at ano ba yung pangangailangan din ng market. No, yung tatlong iyan, yung gumagabay sa akin kung ano ba yung aking mga isusulat. No, 20% ng aking mga naisulat ay inspired, no, sa paanyaya sa akin ng mga publisher na nagpapa-commission, no, ng mga libro na kung ano ba ang aking mga kwento na aking isusulat. Sa Okay. isang banda rin, no, ang gustong-gusto ko talaga sinusulat, no, ng mga aklat pambata, hindi lamang kwento, ay yung mga anyo na hindi pa gaanong ah, maunlad sa bansa natin. At yun ang mga tulang pambata. No, nalulungkot ako, no, hanggang ngayon hindi pa maunlad ang tulang pambata sa Pilipinas. Ibig sabihin, kakaunti pa lang ang mga libro, no, para sa mga batang Pilipino na nagtatampok ng mga dekalibre, ang mga mahuhusay na tula para sa kanila. Kung kaya yun yung aking goal ngayon, ang aking ambisyon na makasulat pa ng maraming tulang pambata. Okay. At saka sir, sa totoo lang, kung mahirap magsulat ng kwentong pambata, feeling ko mas doble ang hirap kapag tulang pambata. Tama ba? Tama yun, no? Mahirap sumulat ng tulang pambata dahil kailangan maging matipid ka, no, sa gamit ng iyong mga salita. No, kapag sinulat mo ang first draft mo, kailangan mo pang kalahatiin kung ano ang isulat mo para yung mas epektibo at mas masining ang mga salitang gagamitin mo sa pinakamaayos na pamamaraan. Totoo, sir. Actually, isa yun sa mga hiwaga sa akin, lalo na sa pagdating sa konteksto ng literaturang pambata. Kung kailan ka magsusulat ng maikli, saka dumodoble yung hirap. Di ba? So, sabi ko, paano nagagawa yun ng mga writers natin ngayon? I've attempted once na magsulat ng tulang pambata, pero parang marami pa akong kakainin bigas. Okay. So, ayun. Sir, na-mention nyo kanina na syempre, iba-iba yung ating inspirasyon sa pagsulat natin, lalo na kung iba-iba syempre yung topic ng ating sinusulat. So, may napanood akong interview ninyo tungkol dun sa Ang Punla ng Alateres at sa pagkakatanda ko ay hinugot ninyo yung inspirasyon ninyo sa childhood experience ninyo tungkol sa isang puno ng Alateres, tama? Malapit sa bahay ninyo. Pwede niyo po bang i-share yun sa amin? Okay, no? So yung puno ng aratilis na yon ay nasa likod ng aming bahay. No? Ako ay lumaki ako, nakatira ako no, sa loob ng campus ng UP. No? Syempre kasi mga magulang ko ay nakatrabaho sa UP. No? Kaya. Laking campus ako. No? At mula bata hanggang ako ay nag-high school, nakita ko ang pagbabago, no, ng community na iyon. Nung bata ako, punong-puno ng hiwaga. Ibig sabihin, hiwaga ng kalikasan. Ang pamayanang iyon, may mga tutubi pa, mga paru-paro, iba't ibang bulaklak, iba't ibang mga puno. Tapos patagal ng patagal, yung pamayanang iyon, no, nagbabago rin ng anyo. No, yung mga bakuran ginawa ng garahe, in-extend yung mga bahay, nilagyan ng mga semento, at isa-isa ring nawawala. No, ang kalikasan, isa-isang naglalaho. No, ang mga bulaklak, naglalaho ang mga puno. Pati puno ng aratilis na nagbigay sa akin ng napakayamang gunita ay nawala, pinutol, ginawang panibagong kwarto ng aming kapitbahay. Kaya doon nagsimula, no, yung aking pagsulat, no, ng kwentong Ang Punla ng Aratilis. No, dahil isa pa sa nag-inspire sa akin, karamihan sa mga bata ngayon, hindi alam ang mga pangalan ng mga puno, ang mga pangalan ng mga insekto, at pangalan ng mga mga kakaibang bulaklak. No? At merong isang popular na social media na vlogger, no, si Celine Murillo, tama ba kung nagkakamali, na ipinapakilala ang mga halaman at mga puno ng Pilipinas. At tuwang-tuwa ako dahil ito ang pangangailangan ngayon, no, makilala ng mga bata kung ano ba ang mga pangalan, no, ng kanilang mga pangalan ng mga nilalang o ng mga halaman ng kanilang paligid. Galing. Tapos sir, isa sa mga paborito ko na naisulat niyo na is yung ang elepante at ang anim na bulag. Okay. Tungtuwa ako kasi bakit sa lahat ng hayop
elepante yung nagamit ninyo dun sa story ninyo. Ang galing lang para maipakita, maituro niyo sa mga bata kung gaano dapat ina-appreciate ang truth or paano tinitingnan ng isang katotohanan. Sir, anong inspirasyon niyo doon? Bakit ganoon yung Okay, JV, gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat na ang Elepante at ang Limang Bulag ay hindi ko original na sinulat. Ito ay retelling. Ito ay isang Okay. folktale. Ito ay folktale ng mula sa India na Ah, nais ipakilala, nais namin ipakilala ang iba't ibang mga alamat, iba't ibang mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa para makilala ng batang Filipino dahil layunin namin na maging internasyonal ang kabalayan ng mga bata at hindi lamang kwento mula sa Pilipinas ang nalalaman ng bata, kundi iba't ibang mga kwento, iba't ibang karunungang bayan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay. So ayun pala ay translation, sir. Tama po ba? Adaptation. So okay. Sige po. Maraming salamat, sir, kasi natuwa lang ako kasi mahilig ako sa mga elepante. Actually, sa bahay marami akong elephant figures, ganyan. So, sabi ko, ang galing lang na yun ang nagamit na imahe doon sa istorya. So, ayun, sir. Thank you, sir, sa pag-share nyo sa amin ng mga inspirasyon ninyo sa pagsulat. Ngayon, sir, dadako na tayo dun sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kalahok. Okay, so simulan natin dito sa, ayan. What are some common mistakes authors make when writing for children that should be avoided? Okay. Ang una kong sagot dyan at pangunahin kong sagot ay paniniwala na ang pagsusulat para sa bata ay madali. Napaka-pamilyar, di ba? Na madali lang daw isulat ang aklat pambata. Sa totoo lang, hindi madaling magsulat para sa bata. Nagmumukha lang madali para sa akin. Dahil 30 years akong nag-aral at 30 years akong may karanasan sa pagsulat at paglathala ng mga aklat pambata. Ang pinaka-common mistake talaga, karaniwang pagkakamali ng mga gustong sumulat ay paniniwalang ito ay madali. At ito, at kung gusto mo maging seryoso manunulat, kailangan ka mag-practice sa kwentong pambata o panitikang pambata. Malaking pagkakamali yan na akin di pagkakamali nung ako'y bata pa. Nung ako ay nasa ikalawang taon ng kolehiyo sa UP Diliman, ay nagkaroon ng panawagan para sa workshop, yung tinatawag na UP Writers Workshop. At ang focus talaga doon ay pagsulat para sa bata. At inisip ko noong bata pa ako, ibig sabihin estudyante pa ako, na bago ako pumunta sa mga mas komplikadong mga literatura, kailangan kong humakbang muna o tumuntong muna sa panitikang pambata. Yun ay isang malaking pagkakamali na iisipin natin na para matuntun mo ang kagalingan sa pagsusulat, mag-practice ka sa panitikang pambata. So wag niyo akong gagayahin na pinag-practicean ko nung bata pa ako ang panitikang pambata. Pangalawa rin, na malaking pagkakamali ay paniniwala na dapat simple, o kaya ay pinapadali natin ang nilalaman ng panitikang pambata at takot tayong talakayin ang mga seryoso, ang mga sensitibong paksa. Hindi totoo yan. Ayon nga kay Rene Villanueva na aking guro sa pagsusulat, ang kulay naman ng bata ay hindi parang Sanrio na kulay pink. So kailangan natin ipakita ang iba't ibang mga kulay, iba't ibang dimensyon ng lipunang Pilipino na ipakita natin ang yung iba't ibang mga problema at iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng lipunang Pilipino para ito ay makilala ng mga bata at makatulong ito sa mga bata kung paano ba mag-isip ng kritikal at mag-isip ng malikhain kaugnay sa mga hamon na kanila kinakaharap sa mga pang-araw-araw nilang mga buhay. Okay. So, ayun, sir. Kaya pala maraming mga storybook for children ngayon na hindi mo isiping ang tinatalakay pala ay sobrang seryoso kagaya ng child abuse, ganyan, or so, ayun, sir, magandang takeaway yon para sa lahat na hindi natin para i-conceal yung mga ganitong issue sa mga bata at pabasahin lamang sila ng mga istorya na para isipin nila na walang problema ang mundo. Okay? So, ayun, sir, maraming salamat po dun sa insight na iyon. Okay?
Tapos sir, ito naman, siguro curious siya sa kung paano itinuturo ang pagtula sa sa mga sa mga bata. Pero ito ay grade 7 learners kasi yung siguro hawak niya. What strategy is appropriate in teaching poetry for Ah, grade 7 or for grade sabihin mo? 7. Mm. Okay. Iniisip ko nung grade 7 ako. No. Sa totoo lang, nung grade 7 ako, grade 7, high school, no, kahit na elementary ako, hindi ako natuwa, no, sa paraan ng pagkakaturo ng tula ng aking mga guro. Mm. Hindi ako natuwa, no? Bakit? Dahil nalalagyan ng takot, no, ang pagtuturo ng tula na pinapamemorize sa amin, at pag nagkamali kami sa pag-memorize ay pinagtatawanan kami sa klase dahil kailangan itong bigkasin sa harapan ng klase. No, nalulungkot din ako dahil itinuturo ang tula at ginagamit ng mga modelo ay mga napakahirap na mga tula, na napakahirap ang wika, na hindi appropriate, no, sa mga learners natin, sa mga estudyante natin. No, kung ang teacher ko sana ay mas naging malikain sa paggamit ng tula, no, sa pagtuturo ng pagsulat, siguro mas maaga akong napamahal sa panitikan. So, tinatanong ko, ano ba ang strategy ng pagtuturo para sa kabataan para sila ay makasulat. Napakahalaga na pabasahin sila ng mga tula na maiibigan, no? Maiibigan ng kabataan, ng mga kontemporanyong mga tula, no, na pumapaksa ng kasalukuyang panahon, no, para Mm. agad makaangkop ang mga bata, no, makarelate ang mga bata, makaugnay ang mga bata sa tekstong pampanitikan. Mahalaga din, no, na maipaliwanag hindi lamang yung aral ng mga tula, kundi maipaliwanag ang mga iba't ibang elemento na bumubuo sa isang tula. No, Mm. halimbawa, sukat, tugma, talinghaga, at kariktan ng Mm. wika. Yung apat na yun, basic yun eh. No, na Opo. kailangang i-highlight ng guro. No, Mm. paano ba ginamit ng makata ang pagsusukat, pagtutugma, no, kung paano ba ginamit ang talinghaga, ang Mm. imagery sa isang tula, at ang gamit ng maayos na wika, epektibong wika, magandang wika para mabuo ang isang tula. At sa Mm. palagay ko, kapag tayo ay magpapakita ng mga mahuhusay na tula, no, na tinatawag na mentor texts, no, ay makatulong ito, no, sa mga bata, no, para ma-inspire silang sumulat, no, ng kanilang mga bersyon ng tulang iyon na tinatawag na modeling. No, may mentor text Mm. tayo tapos Mm. magmo-modeling ang mga bata. Ibig Mm. sabihin yung parang inaalam nila yung strategy, inaalam nila ang technique sa pagsusunod ng tula gamit ang gawa ng isang makata, no? At sa bandang huli, no, kapag tumatanda na yung bata, no, nagiging adult na sila, ay doon nila hahanapin, no, yung kanilang estilo, yung kanilang tinig sa pagsusulat. At hindi lamang Mm. sila basta nagmo-model o nagmo-modeling ng mga tekstong kanilang nabasa. So palagi ko iyon ang aking strategy, no? Na Mm. hanggang ngayon, iyon din ang aking ginagamit sa aking pagtuturo sa universidad, na meron akong listahan. Kahit nagtuturo kasi ako ng malikaing pagsulat, Opo. at ang aking strategy rito ay pinapabasa ko ang aking mga mag-aral ng maraming libro, maraming teksto para magkaroon sila ng ideya, no, kung paano ba susulatin ang iba't ibang anyo. Mm. Actually naalala ko rin po nung high school kapag kami ini-introduce sa aming tula, parang ini-scratch lang yung surface. I mean, hindi na itatalakay ng malalim tapos minsan ipe-present namin yung tula, sasauluhin namin as a group and then ayun, parang sasabayang pagbigkas. Tapos yun, tapos na yun doon. Okay? So hindi na kami na gagabayan ng aming guro ano ba talaga yung ibig sabihin ng tula na ni-recite namin sa harap, 'di ba? Or ayun, sir. So agree din po ba kayo, sir, na siyempre required din na ang teacher ay marunong sumulat ng tula para maituro niya ito? Okay. May Mm. advantage, Okay. no, kapag ang teacher ay sumusulat. May Mm. advantage kapag ang teacher ay isang malikaing manunulat. Pero hindi naman requirement para sa akin. Mm. Hindi Okay. requirement sa akin na ang teacher ay sumusulat para epektibo makapagturo ng Mm. literatura. Sa akin Okay. palagay, ang pinakamahalaga, no, ang pinakamahalaga ay dapat ang teacher ay magaling magbasa, malawak magbasa, Yun. sari-sari ang binabasa, Mm. no, at alam kung paano ba
iuugnay ang mga tekstong ito, no? Paano ba ito maka-inspire, no, sa kanyang mga estudyante. At yun ang mga guro na ano ko, no, na-appreciate ko. Totoo. No, ang isa sa mga guro ko sa kolehiyo ay hindi manunulat, pero siya ay isang tao na mahilig magbasa. Mm. Mahilig magbasa. At noong hindi pa nasusunog ang faculty center sa UP, no, ay pinapasyal niya kami sa kanyang faculty room at nakita ko, no, yung yaman ng kanyang koleksyon. At doon ako na-inspire na ang manunulat pala, hindi pala manunulat, ang guro pala ng panitikan ay kailangan maraming binabasa, no, para marami siyang ihahanda na sa kanyang mga mag-aaral. Okay. So ang isa sa mga, para sa ating mga kalahok, ang isa sa mga pinaka-importanting takeaway sa sinabi ni Sir is magbasa ng magbasa ng magbasa, i-expose ang ating mga sarili pati ang ating mga estudyante sa iba't ibang konteksto. Tama po ba, Sir? Kung Yes, sa gayon, tama. doon sila makakuha ng inspirasyon sa kanilang isusulat na tula. Ayun, Sir. Tapos ito, Sir, another one. Writing poetry para naman sa isang generation. Paano magsulat para sa mga Gen Z? Na-try nyo na po ba? Na-explore nyo na po ba, Sir? Or... Na-try na, no? Pero Okay. ayokong sabihin na, parang hindi no? Hindi ganun kalinaw na ako'y susulat para sa Gen Z. Mm. Siyempre susulat ako sa mga bata, so ibig sabihin sa kanilang henerasyon. Okay. No, pwede ko itong sagutin, no? Sa ganitong paraan, no, na Mm. kailangan tayong sumulat kung ano ba ang kahilingan ng panahon ngayon, ano ba ang kahilingan o ano ba ang gusto nating mangyari sa henerasyon ngayon. Mm. At kami, no, sa mga manunulat na sumusulat ng mga aklat pambata, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang aming layunin ngayon, ang aming hinahangad ay ma-decolonize ang panitikang pambata. Na ibig sabihin ng ma-decolonize kasi ilang dekada na naghari, no, ang Caucasian, ang mga Caucasian, mga Europeans halimbawa, mga Americans, Mm. yung kanilang tinig ang lumalabas, no, sa mga children's books. Kapag bubuklat ka ng mga children's books, makikita mo white experience. Experience sa mga Amerikano, mga puting Amerikano, ng mga puting Europeo, no, mga experience ng mga nasa syudad, mga mayayamang bansa, no, at ngayon, no, sa tulong ng We Need Diverse Books movement, sa tulong ng Black Lives Matter, no, Stop Asian Hate, nagiging diverse na, no, ang mga tinig sa panitikang pambata. Paunti-unti, no, paunti-unti ay naipapasok na ang mga tinig ng mga maliliit na tinig ng mga nasa laylayan, nasa periphery, no, at yan din ang tumuhin sa Pilipinas, no, na sumusulat tayo, no, sa mga wika, hindi lamang sa Filipino, hindi lamang sa English, kundi sumusulat na rin ng mga aklat pambata ng mga wika, sa mga wikang regional, sa mga wikang nanganganib. Napakahalaga sa mga wikang nanganganib. No, yung mga wika na hindi pa naisusulat, di ba? Yung mga wala pang ortografiya. No? At ang daming ganyan. So 160 plus na wika ng mga wika sa Pilipinas, marami doon, malaking porsyento doon, hindi pa naisusulat. No, ibig sabihin, oral tradition pa lamang. At para maprotektahan at matatiling buhay, no, ang mga wikang iyon, napakahalagang maisulat. Maisulat ito sa panitikan, maisulat ito at maituro ito sa mga paaralan. At yan ang aming proyekto, no? Pinoproyekto namin iyan na suportahan ang paglikha ng mga aklat pambata, syempre sa mga bata muna, no, para maalaman nila ang halaga ng wika sa kanilang sariling wika, yung halaga ng kanilang wika sa kanilang pang-araw-araw na buhay at sa kanilang intelektual na pamumuhay mula preschool, no, hanggang sa kolehiyo sana, no, na nag-aaral sila. Ayun. Nakakalungkot lang po palang isipin na ganun palang ang kalagayan ngayon ng ng literaturang panitikang pambata sa ibang wika sa Filipino. Actually, Sir, yung tinutukoy nyo kanina na i-contextualize na yung pagsulat ng story sa
sa Pilipino sa Pilipinas nang sa gayon ay malimutan na natin yung yung mga kontekstong puti, okay, sa mga istorya. Nakita ko na yan nung mga nakaraang taon sa effort ng DepEd na ituro ang storybook writing sa mga teachers, and I was actually invited as an evaluator sa Batangas naman. Doon ako nakakita ng mga storybook na sinulat ng mga sinulat ng mga teacher na naka-contextualize sa Batangas. Okay? So, sabi ko, ay, ang galing kasi may mga regional land, may mga Tagalog na doon lamang sa Batangas ginagamit at makikita mo doon sa text. So, sabi ko, ang sarap pakinggan. Siguro kung ako'y Batanggen yung estudyante na bata at babasahin ko yun, kakarelate talaga ako. So, ayun, magandang step siguro iyon sa Department of Education. At actually ngayon nga po 'di ba merong ano nga po yung storybook competition, yung Gawad Teodora Alonso. Gawad Teodora Alonso. Ayun. Oo. So ayun, mas nililinang nun yung yung skills ng mga teachers natin. Actually, they also invite yung mga non-teachers to join 'di ba? At dahil diyan lumalawak yung or dumadami yung mga storybook na pwedeng mabasa ng mga bata na naka-contextualize na sa Pilipinas. Ayun, sir. Yes, tama iyon. At sa loob ng 3 taon, diyan ko ibinubuhos ang aking panahon na tumutulong ako sa pag-encourage, tumutulong ako sa pag-inspire, tumutulong ako sa paglikha ng mga aklat pambata. No, proyekto ito ng Department of Education at ABC Plus, ng Summer Institute of Linguistics. No, nililibot namin ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. No, at hinihikayat ko ang mga guro at ang mga katutubo, na sumulat ng mga kwento sa kanilang mga wika. No, syempre may translation sa Filipino para matulungan akong maintindihan ng kanilang mga akda. Natanong mo kanina, ba't hindi ako nakapunta sa paglungsad ng Sentro ng Wikang Filipino dahil nagmula ako sa Agusan del Norte. No, at kami ay nagsanay ng mga guro kung paano ba sumulat, no, at pumunta kami sa isang paaralang mga batang manobo at batang mamanwa, no, at nakita ko doon na hindi uubra ang mga aklat pambata, no, na may kita natin sa National Bookstore o sa Fully Book. Hindi nila ma-appreciate kahit yung mga gawa ko, no, sa iba't ibang mga palimbagan, hindi nila ma-appreciate. Kaya hinikayat ko rin yung mga guro doon na sumulat kayo ng mga kwento, ng mga tula para sa mga bata na nakatutubo dahil hindi ko kayang isulat yung mga yan. No, kayo ang makakasulat. So napakaganda ng proyektong ito, no, na ako ay nagsasanay ng mga guro at iba pang mga non-teaching, no, staff ng DepEd na sumulat, no, para sa kanilang mga kabataan. Ayan. So sa ating mga kalahok dyan na may napipintong pagsasanay sa pagsulat, alam nyo na kung sino ang pwede nating imbitahan. Okay? At ngayon pa lamang, magsisilbi na siguro itong paunang training ni Sir sa inyo. Pero kung gusto niya talaga siyang makaduupang palad, huwag na kayo mag-hesitate bago maging busy ang schedule ni Sir. Ayan. Salamat, Sir Eugene. Okay, ngayon, Sir, ito naman. Ito napapanahon tong tanong na ito. Katanungan tungkol sa proteksyon ng mga akda, lalo na ngayong lahat ay nasa social media. So anong idea nyo doon, sir? Paano napoproteksyonan ang mga gawa ninyo? Lalo na kung biglang makita mo lang posted na pala sa social media yung gawa mo, ganyan, or paano yun, sir? Okay. Ano reaction mo doon? Ang ganda ng tanong. Sobrang, kasi ako rin ay nagtuturo, no, ng seminars sa editing, pagdaratalang pagpapalitan at copyright, no, sa master's level, no, na malikaing pagsulat. At ang pinaka-unang payo ko sa mga manunulat ay wag na wag ninyong ipopost ang inyong idea sa social media. Okay. Dahil ang idea ay hindi pwedeng ipa-copyright. Kasi idea pa lang yan. No? So, pag pinost mo ang idea mo, halimbawa, may naisip ako magandang kwento, gusto ko itong isulat, sabihin mo kung ano yung ideya mo. No? Para mo itinanakaw, no, ang iyong ideya. So hanggat hindi pa ito na isusulat, huwag mo itong ipopost sa social media. At ako rin, ang rule ko, hanggat ideya pa, ayokong ipost, at hanggat hindi pa ito nalalathala,
ayoko itong i-post sa social media. Wag na wag niyo ipopost sa social media dahil nang aakit kayo ng ng pagnanakaw. Oo nga. At yung Oo. pagnanakaw ng ideya, hindi naman ako ng ideya kasi ideya pa lang yun. Dapat original, Oo. yan, work na talaga. No? Work Oo. na talaga. Hindi mo Kaya, naman pwedeng sabihin sa korte na, idea ko yan, kinopya niya. Ganyan, ganyan. pagtatawanan Wala. ka, no? Oo nga, di Pagtatawanan ba? nga. So, Pagtatawanan ka, no? At wala kang sayang ka lang ng panahon, no? Kapag ikay maghahabla, no? Dahil ninakaw ang iyong ideya. Kaya tumahimik ka muna. yes, No? pigil-pigil Tumahimik. muna. Pigil-pigil muna, no? At kapag meron kang kukwentuhan ng iyong ideya, siguraduhin mo na ang pagkukwentuhan mo ay hindi ka nanakawan. No, hindi ka nanakawan, no, ng ideya. No? So, kailangan ng pagpipigil at protection din ay kailangan, sa aking pananaw, kailangan ay iparegister mo. Kapag meron ka ng koleksyon, iparegister mo sa Intellectual Property Office ang iyong gawa. No? Yun ang pinakamaganda. No? Pinakamaganda at pinakalegal para may habol ka kung sakali magkaroon ng copyright infringement, no, ang iyong teksto. At payo na rin sa mga susunod na mga manunulat, bago kayo maglathala, kailangang basahin yung maigi ang contract. Basahin yung maigi. No? At kailangan nyo ng kaibigang abogado para maintindihan kung ano ba ang nilalaman ng kontrata, no? Dahil maraming palimbagan o publisher, talagang sinasadyang gumamit ng mahirap na wika ng kontrata para Yung tipong hindi mo nababasahin. para hindi mo nababasahin. Hindi mo na alam ang karapatan mo sa gawa mo. So mahalaga, no, na kung mahal mo ang gawa mo, ay alagaan mo ang kontrata mo, no? Alagaan mo, no, ang iyong karapatan bilang isang manunulat dahil isipin mo ilang taon ko nag-training, tapos ipapanakaw mo lang at papayamanin mo lang ang kapitalistang publisher. Okay. Ang gusto ko, ang gusto ko at ambisyon ko, ang mga manunulat ay yumayaman, no, at kumikita, no, kaya nilang buhayin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pagsusulat dahil nagagawa ito sa ibang bansa. Ang pagsusulat ay isang hanap buhay. Ang pagsusulat ay kayang suportahan ang iyong lifestyle, no? Ang manunulat kapag nagkaroon ka ng bestseller ay kaya mo nang mabuhay ng komportable sa buong buhay mo at di mo na kailangan kumayod. No? Yan ang pangarap ko. At magawa yan sa pamamagitan ng proteksyon at pangangalaga ng intellectual property. Tanda na intellectual property ng mga manunulat. Kasi pag sabi intellectual property, pwede mo ito ipamana, no, sa iyong mga anak. No? Pwede mo ito ipamana sa iyong pamilya kapag ikay yumao na. Yes. So ito ay pag-aari, no, na kailangan nating protektahan. So, magiging another challenge sa mga gustong mag-publish ngayon is aralin kung paano i-apply yung intellectual property po sa ating mga gawa. Okay? So, ayun, sir, salamat po sa pagsagot sa tanong na yon. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang paggamit ng artificial intelligence sa pagsulat. Okay? Lalo na sa konteksto ng panitikang pambata. What is the extent of ethical usage of artificial intelligence in writing short stories for children? Ang hirap sagutin, no? Pero sa pananaw ko at pananaw ng mga kaibigan ko, pananaw ng aming samahan sa mga pagsusulat, mga barkada ko sa pagsusulat, meron kaming zero tolerance sa paggamit ng artificial intelligence. So, yun lang yung aming pananaw. No? Zero tolerance. Ayaw namin gumamit ng artificial intelligence. Ako sa dinami-dami ng mga kaibigan ko at kakilala, no? Sa kanila ako humihingi ng payo, no, mga payo, no, sa kanila ako nagpapabasa ng mga gawa kung paano ba ito aayusin, no. Traditional ako mag-isip. No, traditional ako mag-isip. Ibig sabihin, kapag gusto kong ipaayos ang aking gawa, gumagamit ako ng mga kaibigan. Gamit talaga no, gumagamit ako. No, humingi ako ng tulong mula sa kaibigan. Pero may isang araw na sinubukan kong kausapin si ChatGPT dahil wala akong kasama sa lugar na ito, no. Madaling araw na akong nagtatrabaho. Sinubukan ko lang, no, na magtanong kay ChatGPT. Tinanong ko siya ano ba ang magandang sulatin. Tapos yung nakita ko lumalabas sa mga sagot ay napaka-basic no, napaka-basic, napaka-general ng mga sagot.
no? So doon ko nalaman na wala pa rin tatalo talaga, no? Sa talino ng totoong tao, sa Mm. talino ng set ng pakikipag-usap, no, sa kapwa, no? Wala pa rin tatalo sa karanasan, no, karanasan, napakahalaga nun sa isang manunulat, napakahalaga ng karanasan. Wala pa rin tatalo sa skill na hindi ito kayang pantayan ng makina. Mm. Siguro ang paggamit ng AI para makatulong sa iyo sa research, Mm. no? Para kang sumasangguni sa Wikipedia, no? Mm. Naghahanap ka ng mga online sources, pwede iyon. Pero yung gagamitin mo ang artificial intelligence para makalikha ng mga akda, hindi yun uubra. No? Wala tolerant. Mm. Hindi ko yun pahihintulutan. At kahit sa mga estudyante ko, napapansin ko yan. Yun. No? Sa mga estudyante ko, no? Na halimbawa nagpapasummarize ako o nagpapagawa ako ng annotation ng mga akda, pansin na pansin ko na ito ay artificial intelligence. ChatGPT ang sumulat nito, isang malaking Mm. X. Sa simula pa lang ng klase, sinasabi ko, hindi ko pahihintulutan iyan. Mm. Ayun nga po, isa yun sa mga challenges na kinakaharap ng mga guro ngayon sa pagsulat. Paano um, paano tutukuyin kung ano yung mga gawang authentic at gawang artificial, 'di po ba? Although ako naman natukoy ko yun once kasi alam ko kung ano ang English ng bata. Ng Alam ko ano? I mean, ako po kasi nagtuturo ako ng technical writing. Okay. Tapos, alam ko namang hindi ganoon kapulido yung English ng bata. Pero nagpasa siya sa akin ng output na sobrang perfect. Na parang, geto ba talaga siya magsulat? Ganyan, ganyan. So, ayun, doon ko na lang binabase. And then, ayan. Pero still, it's challenging. Kasi what if the student just writes so well, di ba? So, ayun sir, salamat po sa inyong insight sa artificial intelligence sa konteksto ng pagsulat. Ngayon po, ito naman, may mga pagkakataon na ginugusto ng isang makahata na maging masining. Nakagagamit siya ng mga wikang nasa antas na masining. Wikang madalas ay hindi nauunawaan ng masa. Mahalaga bang isaalang-alang ang iba kung gumagawa ka ng akda? Okay. No, ito yung sa pinanggamit ng wika. Opo, yun nga po. Um, Salamat sa isang mapanghamong tanong. Oh. Mapanghamong, challenging na tanong. No? Ako kasi, pag sumusulat ako ng akda, hindi para sa bata, Mm. hindi ko iniisip kung maiintindihan ang aking wika ng mambabasa. Mm. Dahil may paniniwala ako na trabaho ng mambabasa na paunlarin ang kanilang bokabularyo, Yes. no? Paunlarin ang kanilang kasanayan sa pagbabasa, paunlarin ang kanilang kaalaman sa wika, lalong-lalo na sa wika. Pero kung ako ay nagsusulat para sa bata, isinasang-alang-alang ko kung ang wika ba ay naiintindihan ng bata o hindi. Napakahalaga nun. Iba ang kahilingan, no, sa pagsulat para sa bata dahil syempre bata ang iyong kausap. At hindi ka Yes. pwedeng gumamit ng mga mabubulaklak na paraan ng pagsulat, mga komplikadong paraan ng pagsulat. Kailangan mo isaalang-alang ang haba ng mga pangungusap, kailangan mo isaalang-alang ang haba ng mga talata, at kung paano ito ilalatag sa pahina. No? At iba-iba yun, di ba? Pag grade level. Yes. Tama po ba? Oo, yes, tama iyon. Iba-iba yung per grade level. Pag preschool, ganito karaming Oo. ganitong daming salita. Elementary, no? Iba-iba, no? At high school, young adult, no? Nag-iiba-iba yung gamit at yaman ng bokabularyo. No, so yung tatanong na dapat ba isaalang-alang? Oo, dapat isaalang-alang. Mm-hmm. No? Pero huwag ka rin matakot mag-introduce ng mga salita na sa palagay mo mahalaga sa pagkatuto ng bata. No, mga kahit isa, dalawa, tatlong mga salita, no, na sa palagay mo napakabigat, napakalalim, no, ay ipasok mo sa iyong akda para matuto sila, no, matuto sila sa pagkilala ng ating kultura gamit ang isa o dalawang partikular na mga salitang iyon. No, at isa sa mga magandang practice namin, no, sa larangan ng pagsulat ng mga kwentong pambata ay tinatawag na kid testing. Pagkatapos namin nasulat ang first draft ng aming isinulat, aayusin namin, tapos muli namin ito ipapabasa sa mga bata. Maaring sa isang klase, tatlong klase, o apat na klase, iba-iba na socio-economic background. No? At kapag yung bata ay binilugan yung mga salitang hindi nila maintindihan, mag-isip-isip pinang palitan ang mga salitang iyon.
no? Okay. Dahil hindi ito maintindihan ng bata. Paano nila may enjoy ang kwento kung hindi nila maintindihan? Mm. No, ang mga salitang iyon o nabibigatan sila. No, may kita naman sa mga mukha nila at sa mga response nila, no, kung ito ba ay mabigat para sa kanila o hindi nila ito maintindihan. Dahil kapag hindi ka maintindihan, nag-fail ka, no, bilang Mm. isang manunulat pambata. At yan din ang ginagawa, no, ng mga manunulat sa iba't ibang probinsya sa bansa natin, no, na bago nila ilathala ang kwento, ito'y dumadaan sa validation, Yun. evaluation, at quality assurance. Mm. At isang proseso dyan ay ang kid testing. No? Yes. Kid testing ang Kid testing. napakahalaga para sa pagsulat ng epektibong kwentong pambata dahil sila ang ating primary audience. Hindi naman tayo ang primary audience. Bata ang ating primary audience. Dapat natin i-consider ang kanilang kakayahan at kapasidad sa pagbabasa ng mga ito. Okay. So, actually ngayon ko lang po narinig yung term na yun. Ilang taon ko na in-explore ang storybook writing, yung kid testing. Ipinapatunayan lang nun na kung merong pinaka-reliable na makakapag-evaluate ng gawa mo, yung mga bata. Ayun, ano po ba? So, ayun. Salamat sir sa bagong technique na na-share ninyo. Ngayon naman, inaanyayahan ko ang audience na magtanong kay Sir Eugene. Pwede kayong magtaas ng kamay o kaya naman ay isend ninyo sa chat box ang inyong katanungan. Anyone po? Mula sa ating 88 participants. Wow, marami na ba itong 88? Magandang hapon muli sa 88 participants natin ngayon. Yeah, buong Pilipinas po ito. So, sige po, magtanong na po tayo hanggat may pagkakataon pa kasi wala nang 10 minuto bago matapos ang ating panayam. Sayang ang pagkakataon na ito. Ang bilis ng oras, na? Hindi ko na malaya. Oo nga po. Anyone po? Or baka yung mga officer, kasi ang mga officers din po natin ay nasa academe, so baka interesado din sila magtanong. Sige po. Meron na lamang po tayong 8 minuto. Okay, so wala po sigurong magtatanong. Okay, so sir, eto actually, may nagtaas ng yes, si Ma'am kamay. nagtaas. Ma'am Early Parungaw Kaliwang. Hello, Go ahead good po. afternoon po. Good afternoon. Siyempre, rare opportunity, so dito na natin itanong. Isa sa mga controversial, Sir Yun. Eugene, na mga issue na may kinalaman sa kwentong pambata. Ako, personally, curious lang ako, sir, sa opinion ninyo bilang isang established na manunulat. Pero pwedeng pagmamarites lang din to. Ano po yung opinion ninyo dun sa naging controversial na libro ni Vice President Sara Duterte na Isang Kaibigan? Okay. Maraming salamat sa tanong, ma'am. No? Sa totoo lang, ang dami kong tinanggihang interview ng mga television networks, pati mga dyaryo. Hindi ko pinaunlakan. Dahil, alam naman natin na bilang mga guro ng literatura at na malikaing pagsulat, na mahirap bumuo ng opinion hanggat hindi ko nahahawakan at nababasa ng buo ang aklat. Wala po kasi akong kopya ng Isang Kaibigan. Kung yun ang tinutukoy, no? Ang Isang Kaibigan ng ating Vice President. No? Pero gusto kong sagutin, ma'am, no? Batay sa ilang pahina na nakita ko sa social media. No? So doon ako magbabase. No? So may disclaimer ako na maaaring ang opinion ko, no, ay galing sa di kumpletong tekstong pampanitikan. No? O aklat, di kumpletong, di ko nabasa ng buo. No? So ang nakita ko, ay ang opinion ko rito ay nalulungkot ako, no, sa quality ng libro. Nalulungkot ako sa quality ng ilustrasyon. Nalulungkot ako sa quality ng pagkakasulat. Nalulungkot ako sa quality ng book design. No, alam ko ang hirap ng pag-i-illustrate. No, at maraming nagsabi, no, at ako'y napaniwala na ang ilustrasyon sa nasabing aklat ay mula sa Canva. Diba? At may mga patunay naman. No, at hindi ganoon no. At ang dami kong kaibigang ilustrador, no, na talagang pinaghihirapan ng husto ang kanilang pag-illustrate na nagsisimula sa character sketch, nagsisimula sa thumbnail sketches, nagsisimula sa paggawa ng initial na sketch,
hanggang sa maging final art. No, gamit man ang computer o gamit man ang kanilang mga traditional na kamay, gulo ng lapis o kaya watercolor or oil painting. So doon pa lang nalulungkot ako sa quality ng ilustrasyon. Pangalawa, yung quality ng pagkakasulat. Ang daming typo errors, ang daming mali sa gramatika, at ang daming problema sa haba at ikli ng mga pangungusap. No? So sa madaling sabi, ma'am, mababang quality, at kung humihingi ang ating Vice President ng 10 milyon, no, sana ibigay na lang ito sa iba pang mga proyektong mas makabuluhan sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Maari ang 10 milyong ito ay pumondo ng napakaraming book grants, no, sa iba't ibang manunulat sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Napakahalaga nun. O maaring ang 10 milyon ay makatulong sa pagbili ng mga available na literatura na primera klase, maganda pagkakagawa, dumaan sa kid testing mula sa iba't ibang palambagan, at ito ay ipamahagi, no, sa iba't ibang mga probinsya, no, iba't ibang mga aklatan sa Pilipinas. Kung tutuusin, ang 10 milyon napakaliit. No? Opo. Napakaliit ang 10 milyon. No? Pero sa mata ng taong bayan, napakabigat ng 10 milyon. At kung ito iaalay natin o ibibigay natin sa isang proyektong mahina ang quality at wala naman talagang literary value, na tayo ay literature educators. Mahina ang literary value, artistic value, huwag na nating pag-aksayahan ng panahon. No, muli, ito nagagaling ako, no, sa isang mambabasa na hindi pa nabasa ng buo, no, buo. Pero ito na yung aking pangunang pagtingin, no, sa tekstong iyon. Okay. Sir, may humabol ng tanong dito. Kaugnay sa tanong ni Ma'am Early, masasabi po ba na plagiarized yung akda na iyon? Muli, ang hirap sagutin dahil hindi ko pa nababasa ng buo ang isang kaibigan at hindi ko pa nababasa ng buo ang auli na pinablish ng Scholastic. Kapag po may pagkakataon ako magkaroon ng kopya ng 2 teksto at paghahambingin ko, ay doon po ako makapagbigay ng aking tawag dito, ng aking hatol, no, sa paratang na ito ba ay kinopya. Kinopya. Ang hirap po kasi sagutin. Totoo. No, di ba? No, sana po maintindihan niyo na hindi ko po kayang sagutin, no, kung ito po ba ay original o kinopya mula sa auli ng Scholastic. Okay. So, understood naman po yan, sir. Ayan. Okay po. Maraming salamat. Okay. Proceed na po tayo sa wrap up. Okay. Ngayon, gusto ko pong pasalamatan si Sir sa pagsagot sa aming mga tanong na tumutukoy sa inspirasyon niya sa pagsulat, sa mga teknik sa kung paano magturo ng panitikang pambata sa ating mga kabataan ngayon. Tapos yung paggamit ng mga teknolohiya sa pagsulat ng panitikang pambata at iba pang mga political na issue na kinasasangkutan ng panitikang pambata sa ating bansa ngayon. This time po, ipapakita natin ang sertipiko ng pagkilala kay Ginoong Eugene Y. Evasco. Okay? Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko. Literature Educators Association of the Philippines Incorporated. Iginagawad itong sertipiko ng pagkilala kay Dr. Eugene Y. Evasco sa pagbabahagi ng kanyang makabuluhang karanasan at kwento bilang isang batikang manunulat sa pakikipanayam sa May Akda 2024. Ginanap ngayong ika-31 ng Agosto 2024 sa Zoom, pinirmahan ni Binibining Corneli L. Raquitico, MA, Pangulo ng LEAP Incorporated. Okay po? So, ayan. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating speaker ngayong taon. Paulan na natin siya ng mga puso. Sige nga, pakita niyo yung mga heart reaction dyan. Ayan. So, maraming salamat po, Sir Eugene. Okay? Maraming salamat din sa inyong paanyaya at maraming salamat sa napakagandang pagpapadaloy ng interview na ito. Okay. Ayan po. Isang karangalan po sa amin
na mapakinggan kayo at matuto sa inyo sa loob lamang ng isang oras. Parang dami na nating napag-usapan, Sir Eugene. Maraming salamat po. Okay po. So, ayan. Ako din po nagpapasalamat sa Leap Incorporated para sa imbitasyon na maging interviewer ngayong hapon. Maraming salamat po. Muli ako po si JV Fortaleza. Sir Jay. Yes. Ayan, maraming salamat, Doc Eugene and Sir JV. Pero dumako muna tayo sa synthesis ng ating programa. Ano po? Nais ko lamang kunin ang isang bahagi ng kwento ni Doc Eugene. Ito ay mula sa mga monumento ni Eman. Ano po? So, hayaan niyo po akong basahin ang part na ito. Mama, bakit mahalaga ang monumento? Para alam natin kung saan tayo patungo, para hindi tayo makalimot. Lahat ng ginagawa natin ay monumento. Mas matayog na monumento ay mabuti nating ginagawa. Muli, ito ay sa akda ni Doc Eugene, mga monumento ni Eman. Dr. Eugene Evasco, ito ang iyong mga monumento. Ang mga aklat na iyong sinulat na nagpapakita sa atin kung saan tayo patungo. Kaya naman hindi ka talaga makakalimutan, lalo na ng mga kabataan. Maraming salamat sa pagpapaunlak na makasama ka namin ngayong hapon. Sa pagkakataong ito, aming naaninag ang liwanag na iyong taglay. Ang iyong mga naging kwento sa buhay na iyong sinulat sa mga pahina ay patunay ng malawak na karanasang iyong taglay. Pinatunayan mo po na hindi madali ang pagsulat ng isang akdang pambata dahil ang mga paksang pambata ay hindi simple. Sa pagtuturo ng tula ay dapat malikhain, pabasahin ng maraming aklat, ituro ang mga aral, elemento, talinhaga ng tula. Ang isang magandang layuning bigyan ng tinig ang panitikang pambata na gaya po ng sinabi niyo po, ito ay i-decolonize dahil marami pang lalo na dito sa ating bansa ang mga wikang hindi pa nakakapagsulat. Nararapat lamang na sa mga panitikang pambata ay ang wika ng bata ang mangibabaw. Gaya nga kanina ng post sa amin, sa aming grupo po, sa paksang AI, wala pa ring tatalo sa karanasan, wala pa ring tatalo sa talino ng tao. Talaga naman pong mas matalino ang tao. Ingatan po natin ang bawat ideyang wag i-post hanggat hindi pa naisusulat dahil baka ito ay manakaw. Muli, maraming salamat po, Doc Eugene, sa pagpapaunlak niyo po sa amin, sa ating panayam sa may akda, at marami pa pong pagkakataon na kayo po ay makadaupang palad po namin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po. Dumako po muna tayo sa ating mga promo. Antabayanan po ninyo, mga mahal naming mga for a while po. participants. Yes, Sir Robert. Opo, sir, before we go to the announcement po, may request everyone po to please turn on your camera and let's have a quick photo op po with Dr. Eugene Evasco po. Ayun. Sige, open cams. Miminsan lang po ito. Okay po, we're just waiting for the rest po to turn on their camera. Okay po, so we have 2 frames po. The rest po, okay po, let's just wait for the rest po, no? Okay po. Maybe we can take the picture na po. Sige po, 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3, smile. Maraming po salamat. Opo, pero hindi pa po tayo nagtatapos. Manatili lang po muna ng ilang minuto po. Opo, sa ating mga participants sa LEAP, ayan, antabayanan nyo pa po ang ating mga susunod na anunsyo tungkol sa ating mga programa. Pero
kayo po ay inanyayahan po namin maging miyembro ng LEAP, maging kasapi ng LEAP dahil marami pa po kayong matatanggap ng mga benepisyo. Andyan lamang po, scan lamang po ang ating membership at mag-register na po tayo. Sunod po, sa darating na April 2025, ayan, from Palawan to Nueva Ecija. Ano po, gaganapin ang ating International Conference on Literature Education, ICLE 2025, with the theme Investing in Literature Education as a Cultural Capital. Ito po ay gaganapin sa April at ito po ay sa Central Luzon State University. Ayan po, kasi ang ating karamihan po ng ating mga participants ay galing din po doon. Gusto rin po nating i-recognize ang ating mga participants from Philippine Normal University. Kaway-kaway po dyan. Technological Institute of the Philippines, Quezon City. Ayan. Muli sa Central Luzon State University, National University, MTC, SBC at iba pa. Kung saan pa po kayo nanggaling, alam ko meron ako nakita from Palawan pa rin dyan. Ano po. So ayan po ang ating ICLE at dahil dyan, magsisimula na po ang ating call for papers para sa ICLE. Yung papers could range from anything about literature teaching, andyan lamang po again yung QR code para po makapagsimula na po tayo sa ating mga papel. No? At isang kisap mata lamang po ang April 2025. Nandiyan na yan kaagad. At tandaan po natin, April 2025, Investing in Literature Education as a Cultural Capital, ang ating International Conference on Literature Education. Ayan po. So, muli, maraming salamat po Dr. Eugene sa pakikipagkwentuhan sa amin at sa lahat ng dumalo sa ngayong araw. Sana po ay hindi po ito ang huli dahil nagsisimula pa lamang po tayo. Pakiusap po sa lahat, huwag pong kalimutan ang ating membership at ito po lahat, i-follow ang LEAP sa ating email, sa ating website, Twitter, sa YouTube. Paalala lang po, itong ating pakipanayam sa May Akda ay ilalabas po natin sa YouTube. Okay lang po ba yun, Sir Doc Eugene? Yes, ayan po. So makikita po natin ang ating event na ito sa LEAP, YouTube, at lalong-lalo na sa ating FB, fb.com, LEAP, L-E-A-P, capital po, no? Philippines. Ayan. Sa muli po, maraming salamat po sa lahat and see you soon. Thank you po, Dr. Eugene. Salamat po. Salamat po. Salamat Magandang sa hapon lahat. sa lahat. Kita-kita po sa ICLE. Bye-bye. Thank you, Doc Eugene. Thank you po, Maraming Doc salamat, Eugene. ma'am. Thank you. Sa Maraming susunod, salamat, mga sir. Sa susunod. Apo. Thank you, sir. See you soon. Bye-bye. Bye po. Thank you po.